Hey mga brods, Alain Maliksi. Ito nga sa mga nag-aabang ng trade kay Maliksi, ito ng SMB ang isa sa mga gustong kumuha kay Alain. Sa ngayon kasi kalaban ito ng Barangay Nebra San Miguel, medyo talagang napupusuan ni Boss Francis Chua na kunin ito pong player na ito. Alam natin na mahirap pero posible dahil alam natin na very reliable na shooter din na ito ng Meralco Bolts. So syempre alam natin medyo mahirap kunin ito dahil ito nga ay MVP management, ito pong Meralco Bolts. Pero itong SMB gawin nila ang lahat, makuha lang ito pong si Alain Maliksi. So marami silang players na gustong i-trade mga kabrod. So isa na nga raw ito pong si Marshall Lassiter sa mga gustong i-offer ng SMB sa Meralco Bolts. Pero syempre hindi pa naman sure yun dahil baka nga tanggihan nito ng Meralco Bolts. So bakit nga ba gustong gusto ng SMB ito pong si Alain Maliksi? Unang-una, talagang nasa prime na rin ito pong taon or years na pinaglalaroan ni Alain Maliksi sa Meralco Bolts. So, syempre alam natin medyo may pagka-inconsistent din naman ito kung maglaro. Pero kapag ito ay yung mga dagger threes, mga clutch plays na ito mga brods, lalong-lalo na kapag kailangan, ay naandyan palagi. Ito pong si Alain Maliksi. Isa nga ito sa mga gusto ng SMB kung saan clutch player na rin kasi ito pong si Alain Maliksi. So gusto rin nila, isa pa dito 6'5 or 6'4 rin ng height nito, athletic din. At maganda rin ang depensa nito po ni Alain. Kaya nga malaking bagay rin ito kung makuha ito ng San Miguel Beermen. Alam natin na marami rin mga teams na gustong mag-offer rin para makuha nga ito pong si Maliksi. Pero syempre alam naman natin ang SMB ay talagang malakas ito pagdating nga sa mga tradings na. Kaya tignan nyo rin naman ang lineup ng SMB, kaya napakalakas nila mga kabrods. Kaya nga 'di ba, waiting sila ngayon sa finals. Tinihintay na lang nila kung mananalo bang Bolts or Barangay Nebra San Miguel sa best of 7 serye nila. So si Maliksi mga brods ay nag-average nga ngayong season ng 13 points per game, 3 rebounds per game at halos 2 assists per game. Medyo mababa nga ang na-produce na ito po ni Maliksi ngayong season. Medyo mababa yan sa mga past few seasons niya na talagang na-produce niya sa Meralco Bolts. Dahil nga medyo may mga iniinda rin itong mga injuries. Ito pong si Alain, tapos minsan inconsistent pa. Pero isa rin kasi sa mga dahilan kung bakit nananalo ang Meralco Bolts ngayon against Barangay Nebra San Miguel ay dahil nga dito kay Alain Maliksi. Talagang napapakamot ulo. Dito po sila Coach George Gallen sa mga switch shooting neto po ni Alain Maliksi. Kaya nga gustong gusto rin nila nakunin ang player na ito. Lalong lalo na 'di ba, kalaban ng Ginebra ito ngayon, napapakamot ulo rin. Ito pong si Coach Tim Cone dito po kay Alain Maliksi. Kaya marami na talagang napatunayan si Maliksi, mapagilas Pilipinas, mapa PBA. Kaya nga marami tayong aabangan dito po sa next season dahil alam natin rookie draft paparating na, imports paparating na rin sa ating bansa. Kaya kaabang-abang ito at mga big trades na katulad nito mga brods ay paparating na rin. Kaya nga hihintayin na lang nila na matapos itong All Filipino Cup mga kabrods. Tapos dito na sila gagalaw yung mga ganitong big trades bago nga mag rookie draft ngayong 2024. Kaya sa tingin nyo mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans ay si Alain Maliksi ba? Babagay ba ito sa SMB knowing na ang isa nga daw talaga sa mga bibitawan nila ay si Marshall Lassiter? Kaya sa tingin nyo mga brods, Marshall Lassiter to Meralco Bolts at Alain Maliksi to San Miguel Beermen na ba? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si RR Pogoy, ang isa nga sa mga gustong i-trade naman ng TNT Tropang Giga mga brods. Yes, medyo malabo to, lalong-lalo na alam naman natin ng TNT talaga napaka-loyal sila dito kay RR Pogoy. Pero hindi nyo rin ba alam kung bakit isa rin sa mga kinukuha ito dati ni Coach Tim Cone sa Asian Games and FIBA World Cup? Ito pong si Pogoy dahil syempre sa kanyang shooting mga kabrods. Isa nga ang Ginebra sa mga talagang gustong-gustong kumuha ng mga shooters. Matagal na yun mga brods, hindi pa nagkakapag-rebuild ng magandang lineup ang Ginebra dati. Shooter na talaga ang gusto nilang kunin. Pero puro sentro, puro forwards, yung mga nakukuha nila, puro point guards. Ito nga pong si Maverick Amisi, di ba? Hindi rin masyadong shooter ito. Minsan nagiging point guard din. Pero talaga nag-a-shooting na lang dahil gusto rin nila na mabuo yung triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya yung mga hindi shooter nag-act na lang as a shooter para nga doon magkaroon ng opensa ito pong triangle offense ni Coach
Tim Cone. Pero hindi nyo ba alam na ito pong si RR Pugoy ang isa talaga sa mga the best pick. Kung shooting lang ang pag-uusapan, si Pugoy na talaga yung shooter na hinahanap ng Barangay Ginebra San Miguel, lalong-lalo na si Coach Tim Cone, mga kabros. Dahil pure shooter, ito pong si Pugoy, hindi mo itong masasabing point guard. Dahil alam naman natin, kaya rin namang magdala na ito pababa ng bola. Pero yung talagang specialty at strength nito ay yung shooting, mga brods. Kumbaga kaya na magpukol ng tres nito po ni Pugoy, lalong-lalo kapag libre, kahit may bantay pa yan, kayang-kaya niya. Tapos ito pong triangle offense ni Coach Tim Cone, pwede pang mag-abang ito pong si Pugoy or maging spot-up shooter ng Barangay Ginebra San Miguel next season. Isa rin sa mga kailangan niya ng Ginebra. Isa rin talaga sa mga nakikita ngayong semifinals against Meralco Bolts ng Ginebra. Isa sa mga kulang nila yung depensa, yung shooting, tapos yung pagganda or paggawa ng play. Alam natin si Scottie Thompson medyo nahirapan na rin gumawa ng play dahil may mga players nga daw na hindi na sumusunod sa mga play ni Coach Tim Cone. Pero ito pong si Pugoy ay kung ma-add ito ng Barangay Ginebra San Miguel next season ay malaking tulong ito at malaking bagay ito, mga bros. Di rin naman natin masasabi dahil marami nang players ang Ginebra at malakas na sila yung lineup nila, mga kabrods. Di rin natin alam kung pwede pa or kailangan pa nila. Ito pong si RR Pugoy, lalong-lalo na TNT Tropang Giga pa ito. Paborito ito ni Boss MVP Manny B. Pangilinan. Kaya nga itong Ginebra, kung gugustuhin man nila si Pugoy, kailangan, mga kabrods, maganda ang i-offer mo dito dahil hindi rin naman basta-basta ito pong si RR Pugoy. Mataas din ang value nito, mga brods, hindi rin ito pipichuging players. Kaya nga kung ito ay kukunin nila si Pugoy sa lahat ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo, sino ang dapat bitawan ng Ginebra, mga kabrods? It's either shooter or point guard or power forward ang ibibigay ng Barangay Ginebra San Miguel nang makakuha si Pugoy. Pero syempre, aabangan din ng TNT Tropang Giga kung talagang re-reviewin nila kung hindi ba sila talo sa trade. Baka mamaya kasi talo sa trade, sayang lang o sinayang lang nila yung talent ni RR Pugoy dahil nagiging franchise player na nga rin ito ng TNT Tropang Giga. Maganda pa kay Pugoy, wala ring attitude ito. So maganda at talagang gustong-gusto rin na makuha ito ni Coach Tim Cone. At syempre kapag ang SM sa group ng may gusto sa player, kayang-kaya nila yan. Gagawin nilang lahat, mga brods, makuha lang yung player na yun. Lalong-lalo na kapag si Boss Al Francis Chua na ang nagluluto ng trade. So marami tayong aabangan, mga brods, next season na ngayong All Filipino Cup, inihintay lang talaga natin itong Meralco against Ginebra dahil waiting na nga sa kabila ang San Miguel Beermen. So ito nga isa sa mga magiging plano nila, pero isasantabi muna nila ito dahil nakafocus sila sa semis. After neto, mga brods, magfo-focus na sila kay RR Pugoy at big trade nga ba ito, mga kabrods? At sino ba ang dapat bitawan ng Ginebra? Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated. Dahil at yun lang, I'm out.